Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, kapag narinig natin ang salitang ina, nanay, mama o mami, ang pumapasok kaagad sa ating isipan ay babae. Tama nga naman dahil babae ang ating nanay. Silang nagluwal sa atin dito sa ating mundo. Kaya malaki ang ating dapat na ipagpasalamat sa kanila. Pero paano kung bigyan ka ng Diyos ng hindi pangkaraniwang ina? Hindi siya ang nagdala sa iyo ng 9 na buwan sa tiyan ngunit tinatawag mo siyang mama. Masasabi pa rin bang isang tunay na ina ang tao kung siya ay isang Becky? Lahat ng yan sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa mga taong sumusuporta sa programa ninyo online. Isa po ako sa mga listeners ninyo na walang pinapalampas kahit na isang upload ninyo. Papa Dudut, bago po ako magkwento ng aking buhay ay hayaan nyo na ipakilala ko muna ang aking sarili. Ang pangalan ko po ay Lawrence. 31 years old na ako at ngayon ay isang computer technician. Ang aking kwento ay tungkol sa isang tao na hanggang ngayon ay may malaking bahagi sa aking buhay. Siya po ang aking mama na si Marichu. Pero ang totoo niyang pangalan ay Manuel. Dahil siya ay pinanganak na lalaki ngunit may pusong babae. Sa madaling salita ay bakla ang aking nanay, Papa Dudut. Pero sanay akong tawagin siya na Mama Chu kasi masyadong mahaba ang kanyang pangalan. Hindi ko na natatandaan kung paano ako napunta sa kanya. Pero ayon kay Mama Chu ay wala pa akong 1 taon nang ipagbenta ko sa kanya ng totoo kong nanay sa halagang 10,000 piso. Nagtatrabaho raw sa isang night bar ang nanay ko. Regular customer ito ni Mama Chu sa parlor nito. Bigla raw nabuntis ang totoo kong nanay ng isa sa mga customers nito na merong asawa kaya hindi ito pinanagutan. Humingi raw ng tulong ang nanay ko kay Mama Chu na ipalaglag ako pero pinigilan nito ni Mama Chu. Nakiusap si Mama Chu na huwag akong ipalaglag at siya na lang ang mag-aampon sa akin kapag nailabas na ako. Kaya kahit na hindi pa ako nailalabas ay may utang na agad ako sa kanya. Pagkapanganak sa akin ay iniwan ako kay Mama Chu ng aking nanay at nanghingi pa ito ng bayad na 10,000 piso. Ang sabi rin sa akin ni Mama Chu ay nahirapan siya sa pag-aalaga sa akin lalo na noong baby pa lamang ako. Siyempre kailangan ko ng gatas ng ina wala naman siyang ganon. Kaya baby pa lamang ay laki na ng gastos niya sa pagbili ng gatas ko. Papa Dudut, i-describe ko pala muna si Mama Chu. Matangkad siya at payat, kulot ang buhok na ang haba ay hanggang bewang. Mahilig siyang magsuot ng makukulay na headband at kasuotan. Idol niya kasi si Julina Magdangal noong kabataan nito. Noong hindi pa ako pumapasok sa school ay normal lang ang tingin ko sa pagkakaroon ng baklang ina. Pero nang magsimula na ako mag-aral at makisalamuha sa ibang bata ay doon ko nalaman na ibang-iba at malayo ang klase ng pamilyang meron ako kumpara sa pamilya ng mga kaklase ko. Sila kasi ay merong nanay at tatay habang ako naman ay nanay lang tapos ay bakla pa. Mama Chu, nanay ka ba talaga? Natatandaan kong tinanong ko yon sa kanya noong grade 5 pa ako. Ano ba sa tingin mo? Mama nga ang tawag mo sa akin, malamang nanay ako at ikaw ang anak. Bakit mo ba tinatanong yon? Turang sa akin ni Mama Chu. Ang mga nanay kasi ng kaklase ko puro babae tapos sa akin ay bakla. Wala rin po akong tatay. Malungkot kong tugon. Ayaw mo ba nun? Unique ang pamilya natin, biruin mo ha. Kahit dalawa lang tayo ay complete family tayo. Ikaw ang anak tapos
ako ay 2-in-1. Nanay na, tatay pa. Pero kapag ako ay nagkaroon ng jowa, nanay na lang ako ha. Yung jowa ko ang magiging tatay mo. Huwag mong iisipin na kakaiba ang pamilya natin. Normal yung ganito anak, masaya niyang sagot. Ganon ang palaging isinasagot sa akin ni Mama Chu at normal ang aming pamilya at walang mali sa amin. Sa pagtungtong ko ng high school ay doon ko naranasan ang sobrang pambubuli sa akin dahil bakla ang aking nanay Papa Dudut. Wala pa kasing alam ang mga kaklase ko na ang nanay ko ay bakla. Nalaman lamang nila na magkaroon ng PTA meeting at umattend si Mama Chu. Dinaig pa niya Papa Dudut sa pakapalan ng make-up ang mga nanay na mga kaklase ko. Lawrence, mama mo ba yung bakla? Tanong ng lalaki kong kaklase. Oo, mama ko yun. Bakit? Tanong ko. Wala pa akong kaalam-alam na para sa iba ay nakakatawa ang pagkakaroon ng baklang ina. Ipinagkalat ng kaklase kong yon ang pag-amin ko na bakla ang aking nanay at simula noon ay palagi na nila akong tinutukso. Maraming pagkakataon na naiiyak ako sa sobrang pagkapikon kaya kung ang iba ay sinasabing ang high school life ang pinakamasaya, sa akin ay kabaliktaran. Yun ang pinaka-traumatic na experience ko sa aking pag-aaral at minsan ay umuwi akong umiiyak. Nakita ko ng isang bakla na katulong ni Mama Chu sa parlor at nagsumbong kay Mama Chu. Pinuntahan niya ako sa bahay para alamin ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Lawrence, bakit ka umiiyak? May umaaway ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mama Chu. Umiwas ako pero nasundan niya pa rin ako sa loob ng aking kwarto. Ang sabi kasi ng mga kaklase ko sapit mo raw akong lumabas. Umiiyak kong sumbong. Paano nila nasabi yun? Nandun ba sila nung pinanganak ka? Tugon niya. Ang sabi pa nila, bakla rin daw ako kasi bakla ang nanay ko. Ang sabi ko. At talagang sila pa ang nag-decide ng kasarian mo, no? Hindi porket bakla ako ay magiging bakla ka rin. Saka walang masama sa pagiging bakla anak. Ang masama ay ang mga kaklase mong bully. Mahinahon niyang sabi. Hindi ka raw tunay na nanay kasi hindi ka naman babae. Patuloy kong iyak. Hindi porket bakla ako ay hindi na ako pwedeng magpakaina. Mga ina sila. Kahit na anong sabihin nila, hindi ako mapipikon kung yan ang gusto nilang mangyari. Pigil niya sa pagsasalita ng masama sa harapan ko. Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong isang mabuting ina ang aking Mama Chu, Papa Dudut. Marangal ang trabaho niya, binubuhay niya ako sa perang mula sa pagod niya sa maghapon na pagpapatakbo ng sarili niyang parlor. Hindi siya nagkukulang sa pagbibigay ng mga pangangailangan ko. Kahit madalas ay hindi na niya nagagawang bilhin ang mga kailangan niya. Ako ang inuunan niya kesa sa kanyang sarili. Bukod nga sa mga material na bagay ay hindi rin siya nagkukulang sa pangangaral sa akin. Bata pa lamang ako ay tinuturuan na niya ako ng kagandahang asal at isa na roon ay ang hindi pagpatol sa mga taong may makikitid na utak. Kaya nga kahit na anong tukso sa akin ng mga kaklase ko na bakla ang nanay ko ay hindi ko sila pinapatulan. Iniiyak ko na lang lahat ng inis ko sa kanila, Papa Dudut. Ganon pa man ay hindi ko pa rin maikakaila na malaki ang kaibahan ng nanay ko sa nanay ng mga kaklase ko. Wala na kasi akong ibang kilala na bakla rin ang nanay na kagaya ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nabully noong high school, Papa Dudut. At ewan ko ba kung bakit tuwang-tuwa ang mga kaklase ko kapag napapaiyak nila ako sa pangaasar nila. Kaya nang hindi na ako nakatiis ay sinabi ko kay Mama Chu na ilipat na niya ako ng ibang school. Hindi ko na kasi kaya ang mga pambubuli sa akin. Mabuti at pumayag kaagad si Mama Chu sa gusto kong mangyari. Naawa na rin siguro siya sa akin at pinatapos niya lang ang first year high school at sa kanya inasikaso ang pag-transfer ko sa ibang school. Tuwang-tuwa ako noon kasi sa wakas ay
makakawala na ako sa mga kaklase kong ginawa ng hobby ang pangaasar sa akin. Malayo sa bahay ang school na nilipatan ko, Papa Dudut. Kailangan ko pang sumakay ng jeep at maglakad ng kaunti. Siguro ay nasa mahigit 30 minutes din ang biyahe na minsan ay umaabot pa hanggang 1 oras kapag mabigat ang traffic. Pero mas gusto ko na yon kaysa sa araw-araw akong nabubuli. Sinadya din ni Mama Chu na malayo ang school ko sa dati kong eskwelahan upang walang makaalam na siya ang aking nanay. Mawawalan kasi ng silbi ang paglipat ko ng school kung merong may alam sa lilipatan ko na si Mama Chu ang aking nanay. Pumasok ako sa bago kong school nang hindi ako natatakot. Magaan na ang aking pakiramdam, Papa Dudut. Nagkaroon pa ako kaagad ng bagong kaibigan. Yun nga lang ay naroon ang aking pag-iingat na hindi nila malaman na bakla ang aking nanay. Kaya na magkaroon ng unang PTA meeting ay natakot ako dahil wala akong pagpipilian kundi ang papuntahin sa school si Mama Chu. Mama Chu, hindi ba pwedeng magbihis ka muna ng panlalaki bukas sa meeting? Ungot ko sa kanya habang naghahapunan kami. Anak, hindi naman pwede ang gusto mo. So papa short hair pa ako. Huwag kang mag-alala kasi hindi malalaman kahit ng teacher mo na ako ang nanay mo. Sasabihin ko na guardian mo lang ako. Kunwari tita o tito mo ko, tapos ang parents mo nasa abroad. Tugon pa ni Mama Chu. Pwede ba yun, Mama? Hindi kaya makahalata sila? Tanong ko pa. Hindi, palagi akong sumasali kapag may play noon sa school kaya hasang-hasa ako sa acting skills ko. Makikita mo bukas pag mamalaki pa niya. Pero huwag ka nang masyado mag-makeup ng makapal bukas ha. Nakakahiya kapag nakita ng mga kaklase ko na baklang-bakla ang aattend na guardian ko sa meeting. Ang sabi ko. Oo na, your wish is my command. Nakangiti naman niyang tugon. Hindi ko siya nakitaan ng pagkainsulto sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Masyado kasing malaki ang pangunawa ni Mama Chu at talagang nasa akin ang problema dahil hindi ko siya kayang ipagmalaki. Masakit mang sabihin pero kinakahiya ko siya. Kinabukasan ay hindi na ako mapakali at nasa may gate na ako ng school at hinihintay si Mama Chu para ihatid siya sa room kung saan gaganapin ang PTA meeting. Dumating siya na nakasuot ng pulang dress at may pulang payong kahit na hindi naman matindi ang sikat ng araw. Ang taas pa ng takong ng sapatos niyang pula rin ang kulay. Hindi nga niya kinapala ng makeup pero bumawi siya sa kanyang suot. Gusto ko siyang pagsabihan pero hindi ko nagawa sapagkat may ibang mga magulang na naroon. Naroon din ang ibang kaklase ko. Baka marinig nila ako. Nagustuhan mo ba ang outfit ko, anak? O hindi makapalang makeup ni mama ha? Pagmamalaki niyang sabi. Naglalakad na kami papunta sa pagdarausa ng meeting. Baka may makarinig sa iyo na mama kita. Huwag niyo muna akong tawaging anak dito. Pabulong kong paalala. Ay sorry. Excited lang kasi ako ngayon na umattend ng PTA meeting dito sa bago mong school. Ang ganda-ganda pala ng bago mong school. Masaya niyang tugon. Natapos ang meeting at saktong oras na ng pag-uwian namin at ayaw ko sanang sumabay kay Mama Chu. Pero inaya na niya kasi ako sa harapan ng aking teacher na umuwi na kaya hindi na ako nakatanggi, Papa Dudut. Talagang nagdadasal ako ng oras na yon na sana ay walang kung anong sinabi si Mama Chu sa teacher namin. Baka kasi nakalimutan niya ang napag-usapan namin noong kagabi. Baka sinabi niya na siya ang aking nanay. Pero mukhang walang sinabing kung ano si Mama Chu dahil kinabukasan ay normal lang ang lahat sa school. Wala akong nakitang senyales na may nakaalam kung sino si Mama Chu sa aking buhay. Papadudot ng mga panahon na yon ay lihim na akong umaasa na sana ay normal rin ang aking pamilya. Inihiling ko na sana ay hindi na lamang ako binigay ng totoo kong nanay kay Mama Chu. Sana ay binigay na lang niya ako sa straight na lalaki o babae.
o kaya ay sa mag-asawa para meron na agad akong nanay at tatay. Hindi na sana ako natatakot, Papa Dudut, na palaging may makaalam ng aking sekreto. Mas nanaig na ang pag-iwas ko na mapagtawanan kaysa makita ang mga nagawa ni Mama Chu para sa akin. Nagawa kong makasurvive ng second at third year high school nang walang nakakaalam sa aking tinatagong sekreto. Sa pagtungtong ko ng fourth year high school ay doon na nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Pag uwi ko sa bahay mula sa school ay naabutan ko si Mama Chu na may kausap na isang babae. May naramdaman agad akong lukso ng dugo pagkakita ko sa babaeng yon. Para bang matagal na kaming magkakilala kahit noon lang kami nagkita. Napansin ko na namumugto ang mata ni Mama Chu at halatang galing siya sa pag-iyak kaya medyo kinabahan ako, Papa Dudut. Lawrence, halika, upo ka rito sa tabi ko. Ang aya ni Mama Chu sa akin. Nagtataka akong umupo, Papa Dudut. May problema po ba? Bakit parang umiiyak ka? Tanong ko sa kanya. Siya na ba ang anak ko, Marichu? Singit ng babae. Doon ko nalaman na ang babaeng kausap ni Mama Chu ay ang totoo kong nanay, Papa Dudut. Sa una ay hindi ako makapaniwala at baka kasi binibiro lang nila ako, ngunit nang ipakita ng babae ang aking totoong birth certificate ay naniwala na ako. Umiyak siya at niyakap ako. Ganun palang pakiramdam ng mayakap ang totoo mong nanay. Napakasarap. Nagawa kong kalimutan ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. Kahit na hindi pa siya humihingi ng kapatawaran ay parang napatawad ko na siya kaagad. Nalaman ko na rin sa wakas na Jennifer pala ang pangalan ng nanay ko. Anak, patawarin mo ko kung iniwan kita kay Mama Chu noon. Hindi pa kasi ako handang maging isang ina ng panahong yon. Sorry talaga. Umiiyak niyang sambit. Wala na po yon. Napatawad ko na po kayo, Mama. Tugon ko naman sa kanya. Ang bait ng anak mo, Jennifer. Ang bilis niyang magpatawad. Naluluhang singit naman ni Mama Chu. Kaya hindi ako nagsisisi na sa'yo ko siya iniwanan. Napalaki mo siyang maayos. At napakagwapo pala ng anak ko. Talagang magsisisi ako kung natuloy ang pagpapalaglag ko sa kanya. Ang sabi ni Mama Jennifer kay Mama Chu. Alam mo bang muntik na kitang ipalaglag noon? Buti at pinigilan ako ni Mama Chu mo. Ang sabi naman niya sa akin. Isasama mo na ba ako sa inyo? Diretsong tanong ko kay Mama Jennifer. Hindi agad nakasagot si Mama Jennifer sa tanong kong yon, Papa Dudut. Yun pala ay hindi ako pwedeng sumama sa kanya dahil meron na itong pamilya. May asawa at 2 anak na ito. Naging masama ang loob ko kasi akala ko ay kaya ako binalikan ng totoo kong nanay ay dahil kukunin na niya ako kay Mama Chu. Yun pala ay gusto lamang niya akong makita at para mawala ang bigat sa dibdib niya. Para hindi na siya makonsensya. Ayos naman daw ako sa poder ni Mama Chu kaya doon na lamang ako. Dadalaw-dalawin na lang daw ako ni Mama Jennifer, total ay hindi kalayuan ang bahay nito. Hindi raw kasi alam ng asawa nito na meron siyang anak sa pagkadalaga. Paniguradong magagalit daw yon kapag nalaman. Bago umalis ay nag-iwan si Mama Jennifer ng cellphone number para kahit na anong oras ay pwede ko siyang kontakin.
Naipaliwanag naman ng maayos ng totoo kong nanay ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring sumama sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya naiintindihan, Papa Dudut. Mahirap ba talaga para sa kanya na sabihin sa asawa niya na meron siyang anak bago ito dumating sa buhay niya? Naisip ko noon na baka kinakahiya niya ako. Ayaw niya lang sigurong aminin pero nahihiya siya na nagkaroon siya ng anak na hindi pinanagutan ng ama nito. Kaya imbis na nakatulong sa pagbuo ko ng aking pagkatawang pagkikita namin ni Mama Jennifer ay iyon pa ang naging dahilan para sirain ko ang aking sarili. Natuto akong sumama sa mga kabataan na hindi nag-aaral sa aming lugar. Maraming pagkakataon na hindi ako pumapasok ng school para lamang makapag-inom kasama sila. Kahit ang paninigarilyo ay natutunan ko rin sa kanila. Iniisip ko kasi na kung ikinakahiya talaga ako ni Mama Jennifer ay gagawin kong tunay na kahiya-hiya ang sarili ko. Ang ginawa kong yon ay naging resulta ng mabilis na pagbaba ng aking grades sa school. Running for valedictorian pa naman sana ako, Papa Dudut. Lawrence, totoo ba ang sinasabi sa akin ng teacher mo na madalas kang absent sa school? Seryosong tanong ni Mama Chu. Pinuntahan ko siya sa kanyang parlor para humingi ng pera. Alam mo ba na napahiya ako sa teacher mo? Nakipagtalo pa ako sa kanya na hindi ka uma-absent dahil mula Lunes hanggang Biyernes ay nakikita kitang pumapasok. Kung hindi pa niya ipinakita ang record ng attendance ay hindi ako maniniwala. Anong ginagawa mo? Akala ko ay nasa school ka na. Saan ka nagpupunta? Galit niyang tanong sa akin. Sumasama lang po ako kina Teroy. Kakamot-kamot sa ulo kong sagot. Si Teroy? Yung anak ni Miranda? Diyos ko anak, nagmamaliwanang batang yun. Bakit ka sumasama sa kanya? Tura naman ni Mama Chu. Siyempre kaibigan ko siya kaya sa kanya ako sasama. Katwiran ko. Bakit? Masama na bang makipagkaibigan ngayon? Tanong ko pa. Hindi masama pero piliin mo ang sasamahan mong kaibigan. Huwag yung si Teroy. Mapapariwara ang buhay mo sa kanya, anak. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Ayoko. Kaibigan ko si Teroy kaya sasama pa rin ako sa kanya. Pagmamatigas ng ulo ko. Sige, kung hindi mo susundin ang mga sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang huminto ka na lang sa pag-aaral. Tutal ay mukhang doon ka na rin naman papunta eh. Huwag ka na mag-aaral. Singhal pa ni Mama Chu. Di wag. Yun lang pala eh. Di hindi na ako mag-aaral. Ang sabi ko at padabog akong umalis. Papa Dudut, kahit na alam kong nabigla lang si Mama Chu kaya niya yun nasabi ay sineryoso ko pa rin ang bagay na yon. Sumama ang aking loob kaya naglayas ako. Kinuha ko ang nakatago niyang pera sa cabinet na nagkakahalaga ng 6,000 piso at saka ako nagpunta kina Teroy. Kinukonsintin ng nanay niya si Teroy kaya nagagawa namin ang kahit na ano sa bahay nila. Sa kwarto ni Teroy ay gumagamit kami ng marijuana at nagpapakalasing. 2 araw na ganon ang ginawa namin, ang nagiging pahinga lang namin ay kapag kakain na tutulog. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay ang lakas-lakas ko na at kaya ko nang mabuhay nang wala si Mama Chu. Pare, umamin ka nga. Jowa mo ba yung baklang mukhang kabayo na kasama mo sa bahay? Boylot ka nun oh. Tanong ni Teroy sa akin habang nagiinuman kami. Hindi, mama ko nga yun, di ba? Pero hindi totoo. Siya lang ang nagpalaki sa akin tapos
Ang totoo kong nanay ay kinakahiya ko sa pamilya niya ngayon. Puno ng sama ng loob na sagot ko. Dahil sa tagaroon lang sa lugar namin si Teroy ay alam nito na bakla ang aking nanay. Iba kayang napag-usapan dito sa lugar natin na sugar mommy mo raw yan si Marichu. Sinasabi nyo lang daw na mag-ina ang turingan ninyo pero ang totoo ay magjowa kayong dalawa. Jowa mo bakla, ang tawa pa ni Teroy. Labis akong napikon sa mga sinabi ni Teroy kaya sinuntok ko siya sa mukha, Papa Dudut. Nagkarambolang kaming dalawa hanggang sa awating kami ng nanay niya. Galit na galit sila nang paalisin ako kaya umuwi ako sa bahay na puro pasa ang mukha at lasing pa. Halos himatayin si Mama Chu nang makita ang itsura ko. Ang akala ko nga ay magagalit siya sa akin kasi ilang araw kong hindi umuwi pero pag-alala at pagkalinga pa ang sinalubong niya sa akin. Pero hindi pa rin yon nagpalambot sa aking puso. Mas lalo pa nga akong nagalit kay Mama Chu kasi nang dahil sa kanya ay napag-usapan pala kami na meron kaming relasyon. Alam mo bang pinagchichismisan pala tayo rito sa atin na magjowa raw tayo? Tanong ko kay Mama Chu habang ginagamot niya ang pasa sa mukha ko. Alam ko, naririnig ko pero hindi ko pinapansin kasi hindi naman totoo. Tugon niya. Alam mo pero hindi mo sinasabi sa akin. Galit kong sigaw. Lawrence, mama mo ko. Hindi mo dapat pinagtatasan ng boses. Paalala niya sa akin. Hindi ikaw ang mama ko. Babae ka ba para maging nanay? Pangiinsulto ko. Yan bang natututunan mo kay Teroy? Hindi ka naman ganyan dati pero nang sumama ka sa kanya, sumama na rin ang ugali mo. Bukas ay pumasok ka na sa school. Malapit ng graduation mo anak. Hindi pwedeng wala ka sa school. Baka makahabol ka pa sa pagiging valedictorian. Noon naman ay naluluhan niyang tugon. Hindi na ako mag-aaral. Tugon ko. Kinausap ako ng Mama Jennifer mo at sinabi ko na malapit ng graduation mo. Ang sabi ko baka pwedeng siyang umakyat sa stage kasama ka. Hindi yun mangyayari kung hindi ka napapasok sa school. Kaya anak, parang awa mo na. Bumalik ka na sa school, sige na. Nakangiti na niyang sabi. Alam kong sa likod ng mga ngiti ni Mama Chu ay nakatago ang sakit sa mga sinasabi niya. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin siya naggalit sa akin, pilit niya pa rin akong inuunawa. Ganoon kalaki ang puso ni Mama Chu sa akin, Papa Dudut. Kahit na kinakahiya ko siya at sinasabihan ng hindi maganda, ang pagmamahal pa rin ang isinusukli niya sa akin. Aaminin ko na hindi maganda ang ginawa kong pagrebelde. Bukod sa nasira noon ang pagkatao ko, Papa Dudut, ay mas lalo pang lumayo ang loob ko kay Mama Chu. Hindi valid na dahilan na bata pa ako kaya ako nagawa yon. Sadyang makitid lang talaga ang pag-iisip ko ng panahon na yon. Papa Dudut, bumalik na ako sa pagpasok sa school at kahit alam kong hindi na ako makakahabol para maging valedictorian. Tapos na ang final exam namin at hindi mataas ang aking nakuha. Ilang araw bago ang mismong graduation day ay pinaalam na sa amin ng aming teacher kung sino-sino ang may mga honors. Maluwag sa dibdib kong tinanggap na pang third honorable mention ako. Inaasahan ko na yon kaya hindi na ako nagulat pa. Isa pa'y pumasok lang naman ulit ako para makaakyat sa stage tapos ang totoo kong nanay ang magsasabit sa akin ng medalya. Isang araw bago ang graduation day ay panay na ang text ko kay Mama Jennifer. Sinabi kong kung gaano ako kasaya kasi siya ang aakyat sa stage na kasama ko. Siyempre nahihiya ako kung si Mama Chu yun. Baka pagtawanan pa ako ng mga kaklase ko kung siya ang magsasabit ng medal sa akin.
Isang beses ko lang yung may experience kaya ayokong mapahiya sa araw na yon. At dumating na nga ang araw ng aming pagtatapos sa high school. Hapon yon ginanap at nagtaka ako kung bakit wala pa si Jennifer kaya tinawagan ko siya. Pero hindi siya sumasagot. Sinubukan ko lang paulit-ulit hanggang sa hindi ko na nga siya makontak. Kinabahan ako pero ang sabi ni Mama Chu ay baka naipit lang sa traffic si Mama Jennifer. Papunta na raw siguro yon at baka sa school na kami magkikita. Umaasa ako, Papa Dudut, sa sinabi niyang yon. Nag-expect ako na pagpunta ko sa school ay naroon na si Mama Jennifer. Gusto niya akong makita na nasa stage habang sinasabitan ng medalya. Nagparinig pa nga siya na baka pwedeng dalawa sila ni Mama Jennifer pero hindi ko na yon binigyan ng pansin. Sa school ay sobra akong nalungkot dahil mag-uumpisa na ang graduation ceremony at wala pa rin si Mama Jennifer. Nagsimula na maglakad, Papa Dudut, papunta sa aisle ang mga graduate. Nang ibulong sa akin ni Mama Chu na nag-text sa kanya si Mama Jennifer. Ang sabi raw nito ay hindi na ito makaka-attend ng graduation dahil hindi nito magawang makataka sa asawa niya. Gusto ko sanang huwag magmarcha, Papa Dudut, pero nakiusap si Mama Chu na ituloy ko pa rin ang pagmamarcha. Gusto mo bang ako na lang ang sumama sa iyo sa paglalakad? Ako na rin ang magsasabit sa iyo ng medalya mo sa stage. Nakangiti niyang sabi. Ipapahiya niyo naman ako sa gagawin ninyo eh. Mas gugustuhin ko pang mag-isa na lamang ako kesa ikaw ang kasama ko. Inis na turan ko. Gumuhit ang sakit sa mukha ni Mama Chu dahil sa aking sinabi, Papa Dudut. Maluha-luha pa nga siya nang sabihin niyang gagawa siya ng paraan basta tapusin ko lang ang graduation ceremony. Mas lalong lumaki ang tampo at galit ko sa aking totoong nanay, Papa Dudut. Masyado niya kasi akong pinaasa at dahil sa hindi ko naman mailalabas sa kanya ang galit na yon ay si Mama Chu ang sumalo ng lahat ng galit na meron ako sa aking puso. Siya ang palagi kong nasisigawan at nasisisi kapag merong hindi magandang nangyayari sa akin. Ganon pa man ay patuloy pa rin siyang nakasuporta sa akin kahit sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Tinanggap ko na rin na hindi ako kayang panindigan ni Mama Jennifer. Takot nga siyang malaman ng asawa niya na meron siyang anak. Kaya iniisip kong wala talagang pag-asa na maipagmalaki niya ako bilang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ay mas lalong nagsipag si Mama Chu sa pagtatrabaho upang matugunan ng aking mas lumalaking pangangailangan. Nung nag-aral ako ay palagi kong sinasabi sa aking sarili na gusto kong makatapos para makapagtrabaho na ako. At kapag meron na akong trabaho ay aalis na ako sa poder ni Mama Chu. Nang maging aware kasi ako na pinagchichismisan pala kami sa aming lugar ay mas lalo ko siyang ikinahiya. Alam ko ang totoo na wala naman talaga kaming relasyon ni Mama Chu. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi isipin ang sinasabi ng mga taong masyadong malisyoso ang pag-iisip. Isang gabi ay may isinamang lalaki si Mama Chu sa aming bahay. Si Franco malaki ang katawan at mas bata ng ilang taon kay Mama Chu. May dala siyang bag kaya nagkaroon ako ng hinala na sa amin titira si Franco. Ipinakilala ni Mama Chu si Franco sa akin bilang boyfriend niya. At unang kita ko pa lamang sa lalaking yon ay hindi na agad maganda ang kutob ko. Mainit ang dugo ko sa kanya kahit na hindi ko pa siya kilala. Dito natitira si Franco sa bahay natin, anak. Siya na ang magiging tatay mo. Hindi ba gusto mo na maging complete and happy family tayo? Turan ni Mama Chu sa akin nang kausapin niya ako sa aking kwarto. Wala ba siyang bahay? Bakit kailangan niyang sumiksik dito? Naiinis kong sambit.
Kawawa kasi siya anak eh. Pinaalis na siya sa apartment niya kasi walang pambayad. Hindi ko siya pwedeng pabayaan kasi jowa ko siya. Hayaan mo na para meron tayong kasama rito sa bahay. Saka para kapag nasa school ka at nasa parlor ako may nagbabantay sa bahay natin. O hindi ba? Paliwanag niya. Bantay sa bahay pa lang gusto mo bakit di na lang tayo mag-alaga ng aso? Pamimiloso po ko pa. Anak naman nagpapatawa ka. Iba pa rin kapag tao. Saka hindi ko pwedeng jumain ng aso. Natatawa ang sabi niya. Kahit na. Iba ang pakiramdam ko sa Franco na yan ma. Mukhang batugan. Sagot ko. Hinuhusgahan mo naman kaagad yung tao. Hindi naman siya tamad. Matagal ko na siyang kilala. Mga 1 week na. Mabait yun. At magkakasundo rin kayo. Basta bigyan mo siya ng chance anak ha. Saka naisipan ko rin na magkaroon ng boyfriend para hindi na isipin ng mga chismosa nating kapitbahay na tayo ang magjowa. At least mapapahiya sila ngayon kapag nakita nila na si Franco ang jowa ko. Mahabang paliwanag ni Mama Chu. Dahil sa hindi ko pagmamayari ng bahay ay nasunod pa rin si Mama Chu. Labag man sa kalooban ko na meron na kaming ibang taong makakasama sa bahay ay hinayaan ko na rin sa huli. Saka naisip ko rin na baka nga mamatay na ang usap-usapan na magkasintahan kami ni Mama Chu kapag meron na siyang boyfriend. Nahirapan akong pakisamahan si Franco Papadudut. Taliwas sa sinabi ni Mama Chu na hindi tamad si Franco ay tamad pala talaga ang lalaking yon. Siyempre dahil na nasa bahay lang naman si Franco ay ine-expect ko na siya ang gagawa ng mga gawaing bahay. Pero hindi ganon ang nangyari. Si Mama Chu pa rin ang naglilinis ng bahay, naglalaba at nagluluto. Uuwi kami na kahit sinaing ay wala. Madalas ay maabutan namin siya na nakahilata lang o kaya ay nanonood ng TV. Kapag sinasabi ko kay Mama Chu na pagsabihan si Franco ay palagi niyang sinasabi na hayaan ko na lang. Pero minsan ay hindi ko na nagawang magpigil. Nagre-review kasi ako sa aking kwarto ng gabing yon tapos ay ang ingay ni na Franco at ng mga kainuman niya. Nasa sala sila kaya dinig na dinig ko kahit mag-earphone ako. Nilabas ko na sila at dahil sa inis ay napagtaasan ko ng boses si Franco. Sinabi ko na baka pwedeng tumahimik sila at nag-aaral ako. Nagalit si Franco at ang sabi niya ay umalis ako dahil hindi siya ang mag-a-adjust. Nagkakasayahan raw sila ng mga kaibigan niya kaya huwag raw akong magbasag trip. Humingi ako ng saklolo kay Mama Chu pero hindi niya magawang sawayin si Franco. Hayaan ko na lang daw, sa labas na lang daw ako mag-aral. Doon ko napansin na takot si Mama Chu sa boyfriend niya. Wala siyang magawa para pagsabihan ito at iniisip ko na ang takot ni Mama Chu kay Franco ay dahil sa baka iwanan siya ng lalaking yon. Pero nang makita kong may pasa siya sa braso niya ay doon na ako nagduda na sinasaktan ng pisikal ni Franco si Mama Chu. Nang kausapin ko si Mama Chu tungkol sa bagay na yun ay tinanggi niya ang pananakit ni Franco. Napahampas lang daw siya sa gilid ng pintuan kaya meron siyang pasa. Palagi niyang ipinagtatanggol si Franco sa akin. Ang sarap talaga ng buhay. Hindi man lang magawang maghugas ng ginamit na baso. Minsan ay pagpaparinig ko kay Franco. Kakatapos ko lang kasi na maghugas ng pinagkainan namin para sa tanghalian tapos ay may nilagay siyang baso sa lababo at hindi man lang niya hinugasan. Hindi siya aabutin ng kalahating oras para linisin yon pero hindi niya ginawa. Hoy, kung pagsalitan mo ako parang ikaw ang nagpapalamon sa akin dito ah. Parehas lang tayong palamunin, singhal pa sa akin ni Franco. Kahit palamunin ako, kumikilos ako sa bahay na ito. Hindi mo ko katulad, batugan ka. Ganting sigaw ko. Muntik na kaming magpang-abot ni Franco at buti na lang at naroon si Mama Chu. Siya ang pumagitna sa aming dalawa at nakiusap siya sa akin na huwag akong sumagot kay Franco dahil siya na ang tatay ko.
Para sa akin ay hindi ko kayang ituring papadudot na tatay si Franco. Hindi ko nakikita sa kanya ang imahe ng isang ama. Ang sabi pa ni Mama Chu ay malaki ang utang na loob namin kay Franco. Simula kasi nang malaman ng mga taga roon sa amin na meron ng boyfriend si Mama Chu ay natigil na rin ang maling chismis tungkol sa aming dalawa. Isang gabi umuwi akong nag-aaway sina Mama Chu at Franco. Nadurog ang puso ko nang maabutan kong sinusuntok ni Franco si Mama Chu. Umawat ako at susuntukin din sana si Franco pero pinigilan ako ni Mama Chu. Galit na umalis si Franco matapos sumbatan si Mama Chu. Nang tanungin ko si Mama Chu kung ano ang nangyari ay sinabi niya na nanghihingi si Franco ng pera. Binigyan naman niya pero kulang kaya nagalit. Lasing daw si Franco kaya ganoon ito. Ang sabi mo hindi kanya sinasaktan. Hindi ba pananakit yun? Tingnan mo nga yung bibig mo, pumutok na. Naaawa kong sabi kay Mama Chu. Lasing nga lang yun Sweet naman si Franco kapag walang alak. Binigyan nga niya ako nitong singsing hindi ba? Ipinagmamalaki niya sa akin ng isang silver na singsing. Ikaw kaya nagbigay ng pera sa hayop na yon para may pambili niyan? Turan ko. Tara mama, punta tayo kay na kapitan. Ipapabarangay natin si Franco. Pagyayaya ko. Anak, wag na, ayoko. Lasing nga lang yung tao, hayaan mo na. Pagpipigil niya. Ganon siya kay Franco, Papa Dudut. Okay lang sa kanya na masaktan siya basta hindi mawawala sa buhay niya si Franco. Siguro nga ay mahal na mahal ni Mama Chu ang lalaking yon pero sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap ay doon ko nalaman ang totoong dahilan niya kung bakit hindi niya kayang pakawalan si Franco. Bakit ba hindi mo paalisin si Franco kahit sinasaktan ka niya? Kung utang na loob rin ang usapan ay mas malaki ang utang na loob niya sa iyo. Turan ko pa kay Mama Chu. Ang totoo niyan ay dahil natatakot ako mag-isa. Natatakot ako anak na tumandang mag-isa kaya naisipan ko maghanap ng jowa. Alam ko kasi na darating ang araw na iiwanan mo na ako kapag kaya mo na ang sarili mo. Pinaghahandaan ko na ang araw na yun anak. Umiiyak niyang sagot. Wala akong naisagot sa mga sinabing yon ni Mama Chu dahil guilty ako. Guilty kasi ako dahil plano ko nang iwanan siya oras na meron na akong trabaho. Pero nang marinig ko ang sinabing yon ni Mama Chu ay bigla akong kinain ng konsensya. Napakasama ko para isipin na iwanan na nag-iisang tao na tumanggap sa akin noong araw na kahit mismong totoo kong ina ay gusto akong ipalaglag. Inalagaan niya ako simula noong sanggol hanggang sa ako ay magbinata. Hindi na niya nagawang magkaroon ng boyfriend noon dahil sa pagtutok sa akin. Sa akin na umikot ang mundo niya at ang dami niyang naging sakripisyo sa akin. Ilang beses ko siyang sinaktan lalo na noong dumating ang totoo kong ina. Handa ko siyang ipagpalit noon sa isang taong inayawan na ako kahit na hindi pa ako naipapanganak. Doon ko napagtanto na napakasamang anak ko pala. Kung meron mang dapat na ikahiya ay ako yon. Sa wakas ay unti-unti na akong naliliwanagan papadudot. Nagpatuloy ang aming buhay na kasama pa rin si Franco. Wala pa rin siyang pagbabago. Isa pa rin siyang malaking pasanin namin sa bahay. Nag-focus na lamang ako sa aking pag-aaral at palagi kong sinasabi na kailangan kong magtapos at makahanap ng trabaho. Pero hindi na para makalis sa poder ni Mama Chu kundi para makabawi na sa kanya at sa lahat ng paghihirap niya para lang mabuhay ako ng maayos. Gusto kong maramdaman niya na hindi na niya kailangan ng kagaya ni Franco sa buhay niya. Gusto kong maalis ang takot niya na tatanda siyang mag-isa dahil hindi yon mangyayari. Gusto kong ipakita sa kanya na kahit meron na akong trabaho at sariling pamilya ay hindi ko pa rin siya iiwanan. At dumating na ang sukdulan ng pagtitiis ni Mama Chu nang minsang nag-away muli sila ni Franco.
Kinailangan kong makitulog sa bahay ng kaklase ko sa isang subject para matapos ang isang activity sa school. Pag uwi ko kinabukasan ay nagulat ako nang makita ko si Mama Chu na bugbog sarado. Ang dami niyang pasa sa buong katawan hanggang sa mukha niya. Halos hindi na siya makatayo. Awang-awa ko sa kanya kaya nang makita ko si Franco sa kusina ay hindi na ako nakapagpigil pa. Makailang beses ko siyang sinuntok sa mukha at tinutukan ko siya ng kutsilyo. Sa takot ng loko ay tumakbo siya palabas ng bahay. Nagpatulong ako sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital si Mama Chu. Nagsampa rin ako ng kaso kay Franco at ng sumunod na araw ay nahuli siya agad ng mga pulis at naikulong na rin. Paglabas ni Mama Chu ng ospital ay napansin kong hindi siya nalungkot. Ang akala ko kasi malulungkot siya kasi wala na si Franco. Alam mo anak, habang binubugbog ako ni Franco ay natakot ako. Hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Paano kung saktan ka rin niya kagaya ng ginagawa niya sa akin? Baka mapatay ko lang siya. Ayoko nang umabot tayo sa ganong eksena kaya mas mabuti pa na wala na siya sa bahay. Doon na siya sa kulungan, ang sabi pa ni Mama Chu. Papa Dudut, sobra akong naging masaya dahil natauhan na rin si Mama Chu. At mas lalo ako naging masaya kasi napanindigan ko na hindi ko siya iiwanan kahit magkaroon na ako ng trabaho. Hindi ko na rin siya kinakahiya sa lahat at pinagmamalaki ko siya kapag merong pagkakataon. Wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ng mga mapanghusgang tao sa aming paligid. Ang importante ay alam namin ni Mama Chu ang katotohanan. Nang magpakasal ako sa aking girlfriend ay natakot si Mama Chu kasi aalis na raw ako sa bahay namin. Pero kagaya nga ng pinangako ko sa aking sarili ay hindi ko siya iniwanan. Isinama ko siya sa bahay namin ng aking napangasawa. Tuwang-tuwa si Mama Chu nang maabutan pa niya ang kanyang apo at hanggang sa ngayon ay tinutulungan niya kami sa pagpapalaki ng aming panganay. Tungkol naman sa totoo kong nanay ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi na kasi siya nagparamdam sa akin, Papa Dudut. Nagbago na siguro siya ng number dahil hindi ko na nakontak ang ibinigay niyang numero. Kung tatanungin ako kung galit ako sa kanya, ang sagot ko ay hindi na. Inalis ko na ang galit sa puso ko para tuluyan ng mawala ang bigat sa aking dibdib. Dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, at maraming salamat dahil hinayaan mo kong ibahagi sa inyong mga tagapakinig kung gaano kabuting ina ang aking Mama Chu. Pagpalain pa sana ikaw at ang iyong programa ng Panginoong Diyos. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at nagpo-post ng mga comments. Nagmamahal, Lawrence. Ang pagiging ina na nga yata ang isa sa mga pinakadakilang role ng isang babae. Biruin mo ha, ikaw lamang ang may kakayahan na magdala ng buhay sa iyong sinapupunan. Ngunit ang pagiging ina ay wala po sa kasarian. Kagaya ni Mama Chu. Kahit sino ay kayang maging ina sa puso at sa gawa. Nakakatuwang isipin na may kagaya ni Mama Chu na handang magpakaina sa isang bata kahit na hindi niya ito kadugo. Ang kagaya po ni Mama Chu ay hindi dapat ikinakahiya. Bagkus sila ay dapat na ipinagmamalaki. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ating sender na si Lawrence dahil bago mahuli ang lahat ay nagawa mong makita ang importansya ng tumayo mong ina sa iyong buhay. Sana ay mas busugin mo pa siya ng pagmamahal kagaya ng ginagawa niya sa iyo mula pa nung ikaw ay sanggol pa lamang. At sa lahat ng mga listeners natin and viewers, mahalin po ninyo ang inyong mga nanay dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Hanggang meron tayong pagkakataon na iparamdam natin ang ating pagmamahal sa kanila, ay gawin po natin at iparamdam natin na mahal natin sila. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa inyong Papa Dudut Stories
Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, hindi lahat ng taong pinagbibigyan natin ang gusto ay naiintindihan tayo. Madalas kasi ay sinasamantala nila ang kabaitan natin hanggang sa maubos na tayo. Kung may mga mababait na tao kasi ay meron ding mapagsamantala. Kaya ang kabaitan ay dapat nating binibigyan ng limitations para sa lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Roy, 32 years old, taga Zambales at nagtatrabaho sa isang payroll ng isang agency dito sa Maynila. Matagal niyo na po akong tagapakinig. College pa lang yata ako ay fan niyo na po ako. Ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na sumulat sa inyo. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung makabuluhan ba itong kwento ng buhay ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang sinasabi ninyo na ang bawat buhay ng tao ay palaging may aral na naiiwan at pwedeng maging inspirasyon sa iba, eto ako ngayon at sinisimulan ko na ang sulat ko. Marami ang nagsasabi na sobrang bait ko raw na tao. Nasa sobrang bait ay madalas raw ang nakakainis na. Nung una, hindi ko magets kung paano naging nakakainis ang pagiging sobrang mabait. Hindi ba dapat ang kinakainisan nila ay ang mga taong masasamaong ugali? Yung palaging nagsusungit at nagdadamot. Hindi yung mga tao na palaging nagpaparaya at nagbibigay ng tulong na kagaya ko. Ganon kasi talaga akong tao. Madalas ay ibinibigay ang pabor na hinihingi sa akin, Papa Dudut. Noong bata lamang ako ay masasabi kong marami akong naging kaibigan. Siguro dahil na rin sa pagiging mabait at mapagbigay ko sa mga bagay-bagay. Hindi lang yung literal na magbibigay ako ng material na bagay. Kung hindi na rin ang pabor na hinihingi sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Ganun ako mula ng elementary hanggang sa nag-high school na ako. Oy best friend, mabutit magkasama ulit tayo sa isang group. Bate sa akin ng kaklase at best friend kong si Kenneth. Hinati kasi ng teacher namin sa 4 na grupo ang buong klase at kasama ko ulit sa kaparehong grupo si Kenneth. Oo nga best friend, akala ko magkakahiwalay pa tayo sa grupo. Sagot ko kay Kenneth. Guys, mag-assign na tayo kung sino ang magiging leader ng grupo natin. Sabi ng isa kong kasama sa grupo na si Alwin. Dapat yung matalino at masipag para umangat tayo sa ibang grupo. Suhestyon naman ni Donnie. Saka yung maaasahan kasi tamad talaga ako sa paggawa ng project eh. Baka wala kayong mapala sa akin. Natatawa ang sabi naman ni William. Kailan ka ba naman naging maaasahan dito sa klase? Kahit nga sa paglilinis dito sa classroom na kasama ka sa cleaners eh palagi kang tumatakas. Paano pa kaya kapag sa group project kagaya ngayon? Pagsusungit naman ni Maya na inis kay William dahil sa katamaran nito. Grabe ka naman sa akin. Malakas naman ako mag-ambag sa pambili ng floor wax sa basahan eh. Kaya okay na yun. Sagot naman ni William. Naku basta, kailangan yung magiging leader ng group na ito ay yung totoong maasahan. Hindi yung puro salita lang. Ang sabi naman ni Donnie. Oo tama, pagsang-ayon ko na rin. Bakit hindi na lang kaya itong si Roy ang gawin nating leader? Biglang turo sa akin ni William. Ha? Bakit ako? Kaagad na tanong ko. Kasi nga dito sa grupo ikaw lang ang pinakamatalino sa atin. Sagot naman ni Alwin. Tama. Tapos ang sipag mo pa sa ibang mga project natin dati kaya ikaw na lang ang magli-leader. Dagdag pa ni Donnie na nakipagkindatan kay Alwin. Pero kasi hindi ko na naituloy pa ang ibang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung paano tatanggihan ang ibinibigay nilang posisyon sa akin sa school project namin. May 2 group project na rin kasi kami sa ibang subject na parehong ako ang leader. Kung tatanggapin ko pa yon, hindi ko na alam kung paano ko hahatiin ang oras ko
Lalo na at karamihan sa mga kaklase ko na kasama ko ay may pagkatamad na tumulong. Pumayag ka na, Roy, kasi mukhang wala rin tayong maasahan sa ibang mga kasama natin dito sa grupo eh. Dagdag pa ni Maya na sinangayunan pa ng ibang kaklase namin. Guys, concern lang ako sa best friend ko kasi baka hindi na kayanin ang oras niya. Siya rin kasi ang leader sa group project namin sa music tapos leader din siya sa isang group project natin sa PE. Ang singit naman ni Kenneth. Kaya naman ni Roy yan eh, sagot ni William na si Nico ang katabi niyang si Donnie. Oo nga, kaya ni Roy yan. Ang galing kaya niya, natatawang dagdag pa ni Donnie. Grabe naman kayo sa best friend ko. Hindi niya naman kayang hatiin ang oras niya sa lahat ng subject natin na puro siya ang leader. Nagwo-worry pang sabi ni Kenneth. Nagtatalo-talo pa sila dahil halos lahat ay gusto na ako ang gawing leader. Samantalang nag-aalala na ang best friend ko kasi alam niya na hirap na ako sa paggawa ng dalawang school project namin. Hindi naman talaga kasi ako matalino o magaling papadudot. Alam ko na kaya lang nila ako gustong maging leader kasi alam nila na ma-effort talaga ako pagdating sa mga school project na pinapagawa sa amin. Pero tama kasi si Kenneth na nahihirapan ako sa ginagawa ko noon. Yung ibang kaklase kasi namin ay isang beses lang kung mag-leader sa mga group project o activity. Pero kapag ako ang nakakasama ng mga kaklase ko, palaging ako na lang din ang tinuturo nila. Bumuntong hininga na lamang ako noon at saka nagsalita ng desisyon ko. Sige na, ako na lang ang leader ulit dito sa group project natin. Sabi ko kasunod ang natutuwang palakpakan ng mga kagrupo ko. At nag-aalalang tingin naman ni Kenneth sa akin. Pero hindi na ako tumanggi pa dahil lahat naman sila ay yon ang gusto. Ganon talaga ako papadudot. Kapag nagtatalo na ang iba't ibang tao ng dahil sa akin, ako na lang ang nagbibigay sa bagay na gusto nilang gawin ko para lang matapos na ang pagtatalo nila. Doon palagi naiinis sa akin ang best friend kong si Kenneth at sinasabi niya na kaya raw ganon ang mga kaklase ko sa akin kasi masyado na raw ako mabait. Dapat daw ay hindi ako pumapayag palagi sa gusto ng mga kaklase ko. Nginitian ko na lamang noon si Kenneth at palagi kong sinasabi sa kanya na ayos lang naman sa akin yon at kakayanin ko ang lahat. At dahil alam nga ng mga kagrupo ko kung gaano ako ka-effort sa mga school projects namin, halos hindi na sila tumulong o nag-participate para sa project na yon. At syempre hindi na rin ako nagreklamo pa. Nadala ko ang ugali na yon hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral at makapagtrabaho ako papadudot. Palagi kong pinagbibigyan ng request sa akin ng mga kaibigan o katrabaho ko hanggang sa mga oras na yon. Yung palagi lang ako oo ng oo sa mga pinapagawa nila sa akin basta kaya ko kahit pa nahihirapan ako. At akala ko talaga ay okay din ang ganong ugali pagdating sa pakikipagrelasyon. Nagkaroon kasi ako ng girlfriend noong nagtatrabaho na ako papadudot. Patricia ang pangalan niya at sobrang minahal ko talaga siya. Kaya siya ang unang kasintahan ko. Kaya naman todo talaga ang effort ko sa relasyon naming dalawa. Binibigay ko pati na rin ang lahat ng gusto niya. Lalo na pagdating sa mga material na mga bagay kahit pa nga madalas ay nasasaid na rin ang pera ko. Medyo maluho kasi si Patricia lalo na pagdating sa alahas na pilit ko pa rin ibinibigay sa kanya. Minsan nga ay nagre-request pa siya ng specific na alahas na gusto niyang regalo sa kanya. At dahil hindi naman kalakihan ang sinesweldo ko ay may mga oras na nag-short din ako sa pera para lamang mapagbigyan ng girlfriend ko. Happy anniversary, love! Ang bati ni Patricia sa akin. Nasa isang restaurant kami noon at masayang nagsiselebrate ng unang anniversary ng aming relasyon. Medyo kilala ang restaurant na yon sa Makati at may kamahalan din ang mga pagkain sa kanilang menu. Pero dahil yon ang request ng girlfriend kong si Patricia ay pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Happy anniversary din sa iyo, love. Sana nag-enjoy ka na kasama ako ngayon. Ang sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ang mahal ng mga pagkain sa restaurant na yon at hindi ko naman malasahan masyado o
o baka nangihinayang lang din ako sa naging gastos ko. Pero syempre hindi ko yon pinapahalata kay Patricia. Gusto ko na masaya lang kaming dalawa sa first anniversary namin. Sobra. Akala ko talaga hindi na ako makakapunta sa ganitong klase ng lugar. Sobrang thank you talaga, love. Ang sagot naman ni Patricia na may matamis na ngiti sa mga labi. Wala yun, love. Basta para sa'yo. Tugon ko naman. Sa isang taon na relasyon namin ni Patricia, wala yata siyang hinihiling sa akin na hindi ko naibibigay. Mula sa material na bagay hanggang sa mga lugar na gusto niyang puntahan o kainan naming dalawa. Ibinibigay ko ang lahat ng hinihiling niya sa akin. Love, tawag sa akin ni Patricia bago hinawakan ang kamay ko. Ano yun, love? Tanong ko habang ngumunguya pa. Pwede ba samahan natin next month? Magburakay naman tayo. Sakto kasi Holy Week yun, di ba? Pareho tayong walang pasok sa trabaho. Ang sabi pa niya. Next month na kaagad? May pag-aanlinlangan na tanong ko pa. Oo sana kasi pareho tayong walang pasok sa trabaho. Kung pwede lang naman kasi ang tagal ko nang hindi nakabalik ng Boracay. May 2 taon na yata. Sagot ko naman. Pwede ba kahit mga 2 months na lang after nitong anniversary natin? Pagbabaka sakaling tanong ko. Hindi pwede kasi may hirapan na tayong mag-leave ng ilang araw sa trabaho noon. Sagot naman niya. Pero kasi love baka medyo ma-short na ako sa budget. Alam mo naman na medyo may kamahalan dito sa kinakainan natin ngayon. Pagtatapat ko pa sa kanya ng totoong dahilan ko. Napabuntong hininga na lamang si Patricia bago binitawan ang kamay ko. Sige na nga, wag na lang. Sana pala hindi na lang tayo kumain dito. Kung alam ko na napipilitan ka lang. Malungkot na sabi pa niya. Hindi ako napipilitan, love. Masaya nga ako na naibigay ko tong request mo ngayong anniversary natin. Sagot ko naman sa kanya. So ako lang pala talaga yung may gusto na kumain sa restaurant na ito. E di sana sinabihan mo na lang ako para hindi na kita pinilit pa. Biglang pagtataray naman ni Patricia. Naku love, hindi ko naman yun ang ibig kong sabihin. Kaagad na sabi ko sa kanya. Ano pala? Pinamumukha mo na nga sa akin na napipilitan ka lang ngayon tapos sasabihin mo na iba pa pala ang ibig sabihin mo? Ang gulo mo rin talaga, Roy. Inis na sagot sa akin ni Patricia. Hindi naman talaga ako napipilitan kasi masaya ako na kasama kita sa lahat ng oras. Hinawakan ko ang kamay ni Patricia at malambing yon na pinisil. Sige, go na. Go na ako sa pagbuburakay natin next month. Nakangiting sabi ko. Wag na. May pagtatampo na sabi niya bago sinubukan na bawiin ang kamay niya pero hindi ko binitawan yon. Wag ka na magtampo, love. Gusto ko rin namang magburakay Kasi matagal na akong hindi nakakapunta ng beach. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Talaga? Hindi ka napipilitan na mag-beach tayo sa Holy Week? Tanong niya. Oo naman. Kasi kagaya ng sinabi mo, minsan lang tayo mabigyan ng mahabang pahinga sa trabaho natin. Kaya kailangan nating sulitin yon. Sagot ko naman. Kaya lang mahal kung itutuloy natin ang Boracay next month, baka konti lang ang ma-share ko sa gastos kasi kapapadala ko lang ng pera kay nanay sa probinsya namin. Malungkot na sabi pa ni Patricia. Huwag mo nang isipin ang gastos, ako nang bahala doon. Sagot ko kahit na hindi ko rin talaga alam kung saan ko kukunin ang pera na ipangbuburakay namin. Sabi mo medyo short ka na sa pera dahil sa pagse-celebrate natin dito sa restaurant. Nag-aalalang sabi naman ni Patricia. Kaya ko namang gawa ng paraan yon. Basta para sa'yo, love. Basta tuloy ang Boracay natin next month, okay? Nakangiting sagot ko. Nakita ko ang tuwa sa mukha ni Patricia dahil sa sinabi ko at malaking saya talaga ang hatid sa akin noon. Kahit ang totoo papadudot, nag-aalala na ako kung paano ko gagawa ng paraan ng pera na sinasabi ko sa kanya. Siyempre hindi ako nagpahalata na pinoproblema ko na yon.
Sa buong gabi na magkasama kami ay pinakita ko sa kanya na wala kaming ibang dapat na isipin kung hindi ang isa't isa lamang at ang espesyal na araw para sa aming dalawa. Sa paglipas ng isang buwan ay natuloy nga ang pagbuburakay namin ni Patricia Papadudut. Kagaya ng palaging nangyayari sa relasyon namin, ako ang gumastos ng lahat para sa lakad na yon. Palihim akong nangutang sa ibang kaopisina namin at pati na rin sa kaibigan kong si Kenneth. Naiinis pa nga si Kenneth nang ipagtapat ko sa kanya kung saan ko talaga gagamitin ang pera. Kasi alam niya na binibigay ko ang lahat ng gusto ni Patricia. Pati na ang mga luho ng girlfriend ko. Sinabi ko na lang kay Kenneth na ibabalik ko rin kagad ang pera sa kanya. Pero pinaalalahanan pa rin niya ako na huwag masyadong pinagbibigyan ang lahat ng gusto ni Patricia. Dahil baka sa huli, ako lang din ang masaktan sa ginagawa ko. Naging masaya ang bakasyon namin ni Patricia sa Boracay. Pati na mga sumunod pang buwan sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na nagsisimula na siyang manlamig sa akin, Papadudut. Hindi na niya ako tinetext o tinatawagan masyado. Kahit na nasa isang opisina kami, ay hindi na siya gaanong naglalambing. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Yung bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa akin dahil nagsasawa na raw siya. Nagsasawa na raw siya sa relasyon naming dalawa na hindi ko maintindihan. Ayoko pa sanang pumayag noong una hanggang sa sabihan niya na may iba na siyang minamahal. At doon na nga ako nag-decide na tuluyan na siyang bitawan. Kahit napakasakit noon, Papadudut. Mahirap talagang mag-move on, lalo na kapag ikaw ang naiwan, Papadudut. Ibig sabihin kasi noon ay ikaw ang mas nasaktan. Kaya lang sa pagtatapos kasi ng isang relasyon, wala naman tayong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin at piliting kalimutan ang lahat ng sakit na nararamdaman natin dahil sa isang pangyayari. Dahil ipilit man natin ng paulit-ulit, walang mangyayari kung patuloy tayong kakapit sa taong nanakit sa atin. Nang matapos ang relasyon namin ni Patricia, ako talaga ang mas nasaktan. Kaya pinili ko na lang din na mas lumayo sa kanya. Hindi ko pa rin kasi lubos maisip kung paano na bigla na lang nawala ang pagmamahal niya para sa akin. Lahat naman ang gusto niya ay ginawa at binigay ko, pero bakit ako pa rin ang naiwan? Bakit ako pa rin ang nasaktan kahit sa aming dalawa ako ang mas nagparamdam at nagbigay ng pagmamahal? Nahirapan din talaga ako noon kaya naman nag-decide na ako na mag-resign na lamang sa opisina namin para makalayo ng tuluyan kay Patricia. Kagad naman akong nakahanap ng bagong trabaho at doon nga ay ibinuhos ko ang oras ko para hindi maalala ang naging relasyon namin ni Patricia. Oy, nandito ka pala sa opisina, Roy. Gulat na bate ng katrabaho kong si Shaira nang madaanan niya ako sa working station ko. Oo, hindi pa kasi ako tapos dito sa mga report na pinapagawa sa akin ni na Sir Mike. Sagot ko naman. 5 PM ang tapos ng trabaho namin. Malapit nang mag 6 PM noon pero nagtatrabaho pa rin ako. Grabe, ang dami pa nga nitong nakatambak na papel sa lamesa mo. Gulat na pansin ni Shaira nang makita ang mga papel sa desk ko. O hindi ba? Kaya hindi pa talaga ako makakauwi. Natatawa na lang na sagot ko. Naku, alam mo, kasalanan mo rin yan, ang sabi naman ni Shaira. Ha, bakit naman naging kasalanan ko pa? Nagtatakang tanong ko. Kasi hindi ba magkakasama tayo sa meeting kanina, tapos noong naghahati-hati na si Sir Mike ng mga trabaho sa atin at panay ang banggit ng ibang kaopisina natin sa pangalan mo, hindi ka man lang tumatanggi. Kung hindi pa kami magkukusa ni Mylene kanina na kunin ng ibang report na kailangang matapos ngayon, siguro ikaw talaga ang gagawa ng lahat. Napapailing na sagot naman ni Shaira. Ayoko lang naman tanggihan kasi yung mga pinapagawa nila sa akin. Sagot ko.
Mahigit kalahating taon na ako sa kumpanya na yon at regular na rin ako, Papa Dudut. Pero yung dami ng trabaho na palagi kong ginagawa ay parang pang newbie dahil palagi nilang tinatambak sa akin ang lahat. Ayun na nga eh. Kung ang gusto mo ma-promote ka agad dito sa trabaho natin, malabo pang mangyari yan kasi ang daming sipsip sa mga kaopisina natin. Napapailing na payo ni Shaira sa akin. Hindi ko naman gusto na ma-promote ka agad, saka hindi ko ito ginagawa dahil nagsisipsip ako sa mga boss natin dito sa opisina. Ang sabi ko naman. Hindi nga, pagdududa naman ni Shaira. Oo nga, hindi ko ugaling makipag-close sa mga boss natin para lang ma-promote. Natatawang sagot ko naman. Hindi ako nagpapabida o nagpapakyut kay Shaira noon. Hindi ko talaga gawain yon. Nalalapit sa mataas na posisyon sa trabaho para lang makapitan at ma-promote ako. Bakit mo nga ginagawa ang mga ito? Tanong niya. Alin? Nagtatakang balik tanong ko sa kanya. Yang paghakot ng mga trabaho. Bakit kailangan na gawin mo yan? Sagot naman ni Shaira. Hindi ko naman hinakot tong mga tinatrabaho ko ngayon. Magkasama tayo sa meeting kanina, hindi ba? Kaya nakita mo na ibinigay nila sa akin to, sagot ko. At pumayag ka naman? Napapailing na sabi niya. Totoo naman na kaya kong tapusin ang mga to na kailangan ko lang talaga ng overtime sa opisina natin. Pero kaya ko talagang tapusin to. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Nagmumultitasking na ako ng mga oras na yon. Tinatrabaho ang report sa kaharap kong laptop habang kinakausap ko si Shaira. Sa totoo lang ay pwede ko na siyang hindi pansinin kasi medyo naaabala na niya ako. Pero sa opisina kasi namin si Shaira talaga ang pinakagusto kong nakakausap sa lahat. Malambing kasi siyang magsalita, medyo may pagka makulit at mausisa talaga kagaya ng mga oras na yon. Grabe ka talaga, Roy. Sobrang bilib na ako sa iyo. Pumapalakpak na sabi ni Shaira. Ikaw ba? Bakit nandito ka pa rin sa opisina hanggang ngayon? Tanong ko naman sa kanya. Tinatapos ko rin yung ibang report na kailangang ipasa bukas ng umaga. Sagot niya habang hinahati ang mga papel na nasa tabi niya. O anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ko. Hinahati itong mga papel. Natatawang sagot niya. Natawa na rin ako sa mga sinasabi niya bago muling nagtanong. Alam ko pero bakit mo hinahati yan? Kasi tutulungan na kita sa ginagawa mo. Sagot naman niya. Uy, hindi mo naman kailangan gawin yun. Pigil ko naman sa kanya. Hindi nga pero gusto ko pa rin gawin. Nakangiting sagot niya. Wag na nga, nakakahiya naman sa'yo. Muling pigil ko pa. Kung nahihiya ka talaga, libre mo na lang ako ng dinner mamaya. Kapag natapos na natin itong mga to, nakangiting sabi niya sa akin. Hindi ko na siya napigilan sa pagtulong na ginagawa niya sa akin, Papa Dudut, para matapos ang mga tinatrabaho ko na report. At dahil doon ay mabilis namin yung natapos kaya naman kagaya ng request niya, nilibre ko siya ng dinner sa malapit na kainan. Noong ko nalaman na madaldal pala talagang tao si Shaira. Marami siyang kwento tungkol sa buhay niya at sa buhay ng mga kaibigan niya. Hindi tuloy namin namalaya na mahigit 2 oras na kami magkasama ng gabi na yon. Dahil panayang tawanan namin pareho sa bawat kinikwento niya. Hanggang sa matapos na nga kaming kumain at inihatid ko na muna siya sa may sakayan pauwi sa kanila bago ako umuwi. Naulit pa ang pagdi-dinner namin na yon ni Shaira, Papa Dudut. Wala Masaya talaga siyang kasama at nag-i-enjoy ako sa tuwing kausap ko siya. Ang mga dinner namin na nauwi sa tawagan hanggang sa ligawang ko na nga siya. 1 buwan na panliligaw din ang ginawa ko sa kanya bago niya ako sinagot, Papa Dudut. Siyempre kagaya ng ibang relasyon ay masaya ang mga unang buwan namin ni Shaira. Pero sobrang iba siya talaga kay Patricia, Papa Dudut. Dahil kung si Patricia ay palaging maraming request sa akin ng mga ganito, mga regalo, mga lugar na kakainan namin, hindi ganong tao si Shaira. Pagdating din sa gastos ay gusto niya na palaging hati kami sa pagbabayad. Hindi yung ako lang ang gagastos sa lahat.
Ang sabi niya pa hindi naman na raw kasi uso yung lalaki lang ang nagbabayad sa mga date. Kaya naman sa unang 7 buwan ng relasyon naming dalawa, suwabe lahat at wala kaming kahit na anong naging issue na dalawa. Babe, bakasyon naman tayo sa next month rin natin. Yaya sa akin ni Shaira habang naglalakad kami papunta sa may sakayan ng jeep pauwi sa kanila. Sige ba? Saan mo ba gusto? Sakto kasi may naitabi na rin akong pera para sa ating dalawa. Sagot ko. Uy, baka isipin mo ha, kaya kita niyayaya kasi ikaw ang pagkagastusin ko sa mga bakasyon natin. Hindi ganun yun. Gusto ko hati pa rin tayo sa gastos. Sagot naman ni Shaira. Wala naman ako sinasabi na ganun babe. Natatawa ang sagot ko sa kanya. Kasi parang nababasa ko na yung nasa isip mo no. Palaging gusto mo na ikaw ang gumagastos sa mga lakad natin. Kahit na sinabi ko na nga na dapat hati tayo, ang sabi pa niya. Doon kasi ako nasanay. Ako ang lalaki kaya dapat ako ang gumagastos. Paliwanag ko naman sa kanya. Hindi na nga uso yun baby, basta kailangan hati tayo sa lahat ng gastos. Lalo na kapag nagbakasyon tayong dalawa. Saan mo ba gustong pumunta kapag nagbakasyon na tayo? Tanong niya. Saan mo ba gusto babe? Pagbabalik ko ng tanong sa kanya. Eto parang ewan, ikaw ang tinatanong ko? Natatawa ang sagot niya sa akin. Kahit saan mo gusto babe, ayos lang sa akin. Tanging nasabi ko na lang. O sige na nga, siguro maganda kung magpalawan na lang tayo no? Suhestyon niya. Mukhang maganda nga dun babe, kaagad na pagsang-ayon ko. O gusto mo na umakyat na lang tayo ng bundok? Namimiss ko na kasing gawin yon. Last year pa yata yung huling akyat ko ng bundok, naku sigurado akong masaya yon at mag-i-enjoy tayong dalawa. Muling suhestyon naman ni Shaira. Pwede rin babe, mukhang masaya nga yun. Pagsang-ayon ko naman. Nakaakyat ka na ba ng bundok? Tanong niya. Hindi pa nga Nagkakamot ulong sagot ko. Hala bakit nasabi mo na mukhang masaya nga yun? Hindi mo pa pala nasusubukan. Mahirap kaya yun lalo na kung hindi ka talaga sanay na umakyat ng bundok? Ang kwento pa niya. Sabi mo kasi masaya hindi ba? Naniniwala ako na masaya talaga yun. Sagot ko naman. Eto talaga parang ewan. Napapailing na sabi naman ni Shaira. Ang gusto ko lang naman talaga babe, kung ano makapagpapasaya sa'yo, doon na rin ako. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Kaya kahit hindi ko pa na-experience yung pag-akyat sa mga bundok basta kasama kita, solve na ako doon. Saka if ever naman na mahulog ako ready ka naman na saluhin ako, hindi ba? Sabi ko kasunod ang pagkindat ko sa kanya. Ang corny mo babe, grabe ka. Natatawang sagot naman ni Shaira. Real talk yun babe, natatawa na rin sabi ko. Medyo malayo talaga ang nilakad namin. Dapat nga sumakay na kami ng jeep papunta sa isa pang paradahan ng jeep pero nag-e-enjoy talaga kami ni Shaira sa ganong moment. Yung naglalakad na magkahawak ang kamay. Kasabay ang mga ganong klase ng kwentuhan. Hindi nakakapagod tapos enjoy pa. Sige na nga, pero okay lang ba talaga sa'yo na umakyat tayo ng bundok? Tanong niya. Oo naman, bundok lang palang aakyatin kaya go ako dyan. Kaagad na sagot ko. Hindi ka ba mabilis mapagod? Baka mamaya may hika ka pala tapos doon ka pa atakihin? May pag-aalalang sabi ni Shaira. Kayang-kaya ko yun babe, huwag mo akong alalahanin. Baka nga mauna ka pang mapagod sa akin? Natatawang sagot ko naman sa kanya. Mabilis talaga ako mapagod at ang pinakayo kong ginagawa ay ang mga ganong physical activity. Pero dahil yon ang gustong gawin ni Shaira ay pumayag na rin ako sa gusto niya. Ang yabang nito, grabe. Pero sige, kukontakin ko na ang mga kakilala ko na umakyat na ng bundok para makapag-register tayo sa susunod na buwan. Babe, naisip ko lang ha, hindi ba malayo yung tinutuluyan mo na bahay mula sa opisina natin? Tanong niya. Medyo, bakit mo natanong? Nagtatakang tanong ko. Naisip ko lang na baka gusto mo na sa bahay namin muna tumuloy. Nangungupahan ka lang naman hindi ba?
Tapos malayo pa. Di doon ka na lang sa amin, wala pang bayad. Huwag kang mag-worry kasi may sarili naman tayong kwarto doon sa amin. Saka okay lang naman kina nanay at tatay. If ever kasi kilala ka naman nila ng boyfriend ko. Ano sa tingin mo? Muling tanong niya. Okay sige, kaagad na pagsang-ayon ko. As in, yes? Paninigurado niya sa sagot ko. Oo, muling sagot ko na sinundan pa ng pagtango. Sigurado ka? Tanong niya pa ulit. Oo nga, natatawa ang sagot ko. Tama ka naman kasi sa mga sinasabi mo na masyadong ang malayo yung tinutuluyan kong bahay. Kaya go ako sa ideya mo na doon na lang muna ako sa inyo. Tapos lagi pa kitang makakasama? Nakangiting sagot ko. Ayun, sige babe. Sorry, nagulat lang ako kasi ang bilis mong sumagot sa akin. Pero sasabihan ko na kaagad sina nanay mamaya. Natutuwang sabi pa ni Shaira. Papadudot, medyo nagdadalawang isip talaga ako sa suggestion ni Shaira sa akin. Pumayag lamang ako kasi nga ayaw kong isipin niya na hindi ko gusto o sinasang-ayunan ng ideya niya. Pero sa totoo lang, hindi rin talaga ako sanay na may kasama na ibang tao sa bahay. Kaya nga ako nang upahan ng solong apartment. Mabuti sana kung si Shaira lang ang kasama ko pero kasama namin doon ang mga kapatid, mga magulang niya pero syempre natakot ako na baka pagsimulan pa ng away naming dalawa yon. Kaya naman napagbigyan ko na lamang siya kaagad sa gusto niyang mangyari. Papadudot, matapos ang halos 1 linggo ng pag-aayos ng mga gamit ay lumipat na nga ako sa bahay nila Shaira para magsama na kaming dalawa. Hindi naman kalakihan ang bahay nila pero kagaya ng sabi niya ay solo namin ang kwarto niya. Ayos din naman lahat noong una, syempre mas nakilala ko ang pamilya ng magkasama-sama na kami sa isang bahay. Medyo seryoso talaga ang papa niya, ang mama naman niya ay palaging nakangiti. Pareho silang nasa bahay na lamang at nagbabantay ng maliit nilang tindahan. May 2 pang nakababatang kapatid si Shaira na parehong lalaki at may trabaho na rin. Papadudot, nung una ay hati-hati kami sa mga bayarin sa bahay. Pero nang tumagal ay puro paluwal na ako. Kinikwento kasi ng mga magulang ni Shaira na mahina ang benta ng tindahan kaya may ilang beses na silang nakikiusap na ako muna ang bumili ng ibang mga kailangan sa bahay. At kesa maging issue pa yon sa aming dalawa ay hinayaan ko na lamang na ako pa ang gumastos para sa bahay nila. Babe, saan ka pupunta? Tanong ko nang makita ko si Shaira na nakabihis habang ako naman ay nagtitimpla ng kape. Magbabayad lang ako ng bills natin ng tubig at kuryente. Sagot naman ni Shaira habang nagsusuklay ng basa niyang buhok. Hintayin mo na ako, mamaya na lang ako magkakape, ang sabi ko. Hindi na, dito ka na sa bahay kasi may mga parcel delivery ako na darating. Ikaw na lang ang mag-receive. Kasi baka hindi marinig ni nanay kapag nasa tindahan na sila ni tatay. Ang bilin pa ni Shaira. O sige, ikaw ang bahala. Tugon ko pa sa kanya. Aalis na muna ako babe. Baka mag-grocery na rin ako mamaya. Tawagan na lang kita ha. Paalam niya sa akin bago siya lumabas ng bahay. Tinuloy ko na ang pagtitimpla ko ng kape at dinala na yon sa may lamesa bago naupo sa isang upuan. Araw ng Sabado yon at medyo natanghali ako ng gising dahil may mga inuwi akong trabaho na sa bahay ko na rin tinapos. Nakalis na ba si Shaira? Tanong ni Tita Belen, ang mama ni Shaira. Opo tita, nag-almusal na po ba kayo? Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Alok ko sa kanya. Naku hindi na, tapos na akong magkape. Sagot naman niya na naupo na sa katapat kong upuan. Tinanghali ka yata ng gising ah. Pansin niya. Oo nga po kasi may tinapos po akong trabaho kagabi kaya late na rin po ako nakatulog. Sagot ko naman. Naku, wag mong pinapabayaan ang sarili mo. Ang lakas pa namang makapang pahina ng katawan ng puyat na yan. Ang bilin pa niya. Nagva-vitamins naman po ako. Nakangiting sagot ko. Mabuti naman kung ganon. Roy, pwede bang humingi ako ng pabor? Tanong ni Tita Belen. Sige lang po tita. Ano po ba yon?
Tanong ko. Ano kasi manghihiram kasi sana ulit ako ng pera. Kasi ang haba na ng listahan dun sa tindahan namin. Ang dami naming customer na may utang na ilang buwan ang hindi nagbabayad. Baka kasi malaman ni Shaira, mapagalitan pa kami ng anak namin na yon dahil ayaw niya na nagpapautang kami sa mga customers. Ayun nga, manghihiram sana ako kahit 3,000 lang. Pakiusap naman ni Tita Belen. Sige po tita, wala pong problema. Iabot ko na lang po mamaya doon sa inyo sa may tindahan. Tugon ko naman. Naku, salamat talaga Roy. O sige, mag-almusal ka lang muna dyan at babalik na lang ako sa ginagawa kong paglalaba. Paalam ni Tita Belen sa akin. Yun ang pangatlong beses na nangutang sa akin ang mama ni Shaira, Papa Dudut. Marami siyang ibinibigay na dahilan at lahat naman ay pinapaniwalaan ko. Wala naman akong nakikitang dahilan para magsinungaling siya sa akin at isa pa. Ayoko rin na lumabas na pinagdadamutan ko sila. Pero ni isang beses ay hindi pa siya nagbayad sa akin. Ang masaya doon ay hindi lang siya ang nangutang sa akin noon, kung hindi pati na rin ang tatay at mga kapatid ni Shaira. Pasok, sabi ko nang makarinig ako ng 3 mahinang katok mula sa pinto ng kwarto namin ni Shaira. Mula sa harap kong laptop ay nilangon ko ang pumasok sa kwarto na si Alex pala, ang bunsong kapatid ni Shaira. Oh, ikaw pala Alex. Wala pa si Shaira, baka mamaya pa umuwi kasi mag-grocery na rin daw bago siya umuwi. Bungad ko kaagad sa kanya. Ang totoo, ikaw talaga ang pakay ko Kuya Roy, ang sabi pa ni Alex. Ganun ba? O sige, ano ba yun? Tanong ko. Ano kasi nawalan kasi ako ng trabaho nung 1 linggo. Pero hindi pa alam ni Ate Shaira. Sigurado kasi akong pagagalitan na naman niya ako. Kasi nga hindi ako tumatagal sa isang trabaho. Siya rin kasi ang nagpasok sa akin doon sa pabrika kaya lang napaaway ako sa isang katrabaho ko. Kaya ako natanggal. Pero Kuya Roy, may nahanap naman ako na bagong trabaho. Pero kailangan ko munang humanap ng pera para sana sa requirements na kailangan kong ipasa at manghihiram sana muna ako sa iyo. Mahabang litanya niya. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga narinig ko. Madalas kasing nirereklamo sa akin ni Shaira ang bunso niyang kapatid na palaging walang trabaho. Kung meron man ay hindi talaga tumatagal ng kalahating taon. May pagkatamad kasi itong pumasok at palaging late at palaaway pa. Isa pang dahilan ng pagbuntong hininga ko, nang umaga lang kasing yon ay nangutang sa akin ng mama nila, ngayon ay si Alex naman. Magkano bang kailangan mo? Natanong ko na lang sa kanya. Bumakas ang ngiti sa mga labi ni Alex. Ano lang po, 2,000 lang Kuya Roy, kaagad na sabi niya. Pinigilan ko ang sarili ko na mapailing bago nagpaalam sa kanya na kukuha lang ng pera sa wallet ko. Salamat talaga Kuya Roy ha. Kaya botong-boto talaga ako sa iyo kasi the best ka sa lahat. Ang sabi ni Alex nang makuha ang pera bago lumabas ng kwarto. Ilang beses pang naulit ang mga yon Papa Dudut. Yung panghihiram nila sa akin ng pera pero hindi naman nagbabayad. At dahil alam ko na ayaw ni Shaira na ginagawa yon ng pamilya niya ay hindi ko na lang din sinasabi sa kanya ang nangyayari noon sa bahay nila kapag hindi ko siya kasama. Ayoko naman kasi na mag-aaway pa sila ng dahil lamang sa akin. Kaya naman pilit ko na lamang na kinikimkim ang lahat. Pero syempre Papa Dudut, hindi pwede yung palagi na lang tayong may sama ng loob na tinatago o sinosolo. Kaya naman ang minsang magkasama kami ng kaibigan kong si Kenneth at magkainuman sa apartment niya na malapit lang din kina Shaira ay nasabi ko sa kanya ang mga hinanakit ko sa pamilya ni Shaira. Anong gagawin ko? Ayoko mag-away kami ni Shaira. Medyo naluluhang sabi ko kay Kenneth dahil may tama na rin ako ng alak noon. Kaya isosolo mo na lang ang issue na yan. Naku pare, hindi talaga yan maaayos kung puro sa akin mo na lang sasabihin. Hayaan mo na malaman ni Shaira at baka maintindihan ka niya. Hindi na kasi tama talaga yung ginagawa ng pamilya niya sa'yo. Ang payo pa ni Kenneth. Ewan ko. Sa totoo lang hindi ko na alam minsan kung ano ang tama sa mali. Basta ang gusto ko lang ay
maiwasan na mag-away kami ni Shaira? Paliwanag ko. Yan kasi ang hirap sa iyo eh. Lahat ng away o gulo iniiwasan mo. Kahit ikaw nang nahihirapan. Hindi pwedeng ganyan palagi, Roy. Huwag mong palaging sinosolo ang lahat. Muling payo niya. Sa ayaw ko nga nang may nagagalit sa akin. Kapag sinabi ko kay Shaira ang nangyayari sa bahay nila at nag-aaway sila, sinong mapuputukan ng galit? O hindi ba ako? Ang sabi ko naman. Mali naman kasi talaga ang ginagawa nila sa'yo. Kung hindi mo maitatama yan, at least baka si Shaira maitama niya kapag nalaman niya ang totoo. Ang sabi naman ni Kenneth. Ewan ko na talaga. Ayoko lang kasing lumabas na pinag-aaway ko sila. Pangangatwiran ko. Hindi mo naman sila pag-aawayin eh. Susubukan mo lang na itama ang maling ginagawa nila. Yun lang yun. At hindi mo magagawa yon kung hindi mo sasabihin ng diretso sa partner mo kung ano talagang problema. Napapailing na sabi pa ni Kenneth. Napabuntong hininga na lamang ako bago tumayo pero kaagad din napaupo dahil sa pagkakalasing ko. Pare, lasing ka na yata. Teka, ihahatid na kita sa inyo at baka kung saan ka pa matumba. Ang sabi pa ni Kenneth. Papadudot, alam ko naman talaga ang tama sa mali. Hindi na ako bata, siguro nga hindi ko lang maamin sa sarili ko na ako talaga ang may mali pagdating sa relasyon namin ni Shaira. Minsan kasi naiisip ko na mali pa rin ba kapag sobrang concern ako sa relasyon naming dalawa. Mali pa rin ba kapag iniiwasan ko lang na mag-away kami at ma-stress ang asawa ko? Mali pa rin ba ang masyadong maging mabait? Mali ba talaga ang maging ako? Bago tuloy ako inihatid ni Kenneth pauwi kina Shaira ay medyo naiiyak na ako sa pagkukwento sa kanya. Dala na rin siguro ng kalasingan na isa kaibigan ko talaga na ilabas ang sama ng loob ko. Hindi lang sa pamilya ni Shaira kung hindi pati na rin sa sarili ko. Nahihirapan na ako, oo, pero mas nahihirapan ako sa sarili ko. Bakit kasi naging ganito pa ako? Yung hindi pala salita at palaging takot na magbigay ng opinyon at magsabi ng totoo. Takot na ma-offend ang ibang tao. Hindi nga sila nagagalit sa akin dahil palagi akong pumapayag sa gusto nila. Pero ako naman ang nagagalit sa sarili ko. Pero sa totoo lang, alam ko naman talaga ang dahilan, Papa Dudut. Hindi ko talaga maamin noon sa sarili ko. Nang maihatid nga ako ni Kenneth sa bahay ni Shaira, ay nagulat ang partner ko dahil noon niya lang ako nakitang nalasing ng ganon. Huwag mo na munang masyadong sermonan ng kaibigan ko, Shaira. Dinaan niya lang kasi sa alak ang mga stress niya sa pakikisama at gastos dito sa bahay ninyo. Ang sabi ni Kenneth na medyo lasing na rin kaya nadulas tungkol sa bagay na yon. Ha? Anong sabi mo, Kenneth? Anong stress sa gastos at pakikisama dito sa amin? Kaagad na tanong naman ni Shaira. Wala. Sige, mauna na ako . Biglang bawi ni Kenneth at naglakad na paalis. Inaantok na ako, babe. Tara na sa kwarto at matulog na tayo. Yaya ko sa kanya nang makapasok na kami sa kwarto namin. Teka lang, babe. Mukhang may kailangan ka pa yatang sabihin sa akin. Gusto kong linawin mo lahat ng sinabi ni Kenneth kanina. Anong stress sa gastos at pakikisama ang sinasabi niya? Ano yun? Tanong ni Shaira. Wala yun, babe. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ni Kenneth. Pagtatanggi ko. Sabihin mo na kasi sa akin, Roy. Ano ba yon? At saka yung tungkol sa pakikisama na sinasabi niya. May problema ka ba sa pamilya ko? Sabihin mo sa akin kahit ngayon lang, magpakatotoo ka naman. Hanggang kailan ka ba na puro oo lang ng oo? Tapos may issue ka na pala na ganyan? Naiinis na tanong naman ni Shaira. Oo na. Nahihirapan lang naman ako kasi halos tayong dalawa lang naman ang sumasagot sa mga gastusin sa bahay. Sa kuryente, sa tubig. Wala naman sanang problema sa akin pero kasi nakakasama lang ng loob na parang inaasa nila lahat sa atin. Tapos eto, nangihiram pa sa akin ng pera mga magulang mo ng palihim. Minsan nga pati na rin ang kapatid mong lalaki. Hindi ko naman masabi sa iyo kasi
Ayoko mag-away-away kayo at magalit kayo sa akin. Pamilya mo yun. Kaya alam ko na sila ang mas importante sa'yo. Naiiyak na sabi ko. Kung hindi mo sasabihin sa akin yan, anong mangyayari sa atin? Hindi pwedeng kimkimin mo ang lahat. Tapos kay Kenneth ka maglalabas ng sama ng loob. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ako lang. Tayong dalawa na to, Kenneth. Ang sagot naman ni Shaira. Hindi ko naman gusto maging ganito eh. Akala mo madali sa akin na kinikimkim ang lahat? Intindihin mo naman ako. Pakiusap ko sa kanya. Intindihin mo rin ako. Buong pagsasama natin, ikaw lagi ang iniintindi at iniisip ko. Pero hindi pwedeng ako lagi ang nag-a-adjust. Nakakapagod yung ganito. Ako lahat ang nagpaplano para sa buhay natin na para bang ako lang ang may gusto ng lahat. Tugon pa niya. Hindi naman kasi madali eh. Hindi madaling maging ganito. Kung alam mo, ang hirap kasi. Ang hirap kasi, takot ako na baka magaya ako sa nanay ko na walang tumagal na karelasyon dahil pakiramdam niya, hindi niya ibinibigay ang gusto niya sa mga taong mahal niya. Pakiramdam ni nanay noon, nasa kanya ang mali kaya wala siyang nakakasama sa habang buhay. Shaira, yun lang naman ang iniiwasan ko. Yung awayan ako ng mga tao sa paligid ko dahil sa konting pagkakamali na pwede kong magawa. Ayokong may magalit sa akin. Ayokong maiwan ako, kaya ganito ako. Na kahit nahihirapan na ako, pinagbibigyan ko pa rin ang gusto ng iba. Umiiyak na paliwanag ko. Pero hindi naman kita iiwanan dahil lang sa ganong kalit na bagay, Roy. Hindi kita aayawan o mas lalong hindi kita hihiwalayan. Ang gusto ko lang maging open ka sa akin tungkol sa nararamdaman mo. Roy, kung mahal mo ako, magtitiwala ka sa akin. Magtitiwala ka na kahit kailan hindi kita sasaktan o iiwanan. Umiiyak na rin na sagot ni Shaira sa akin. Natatakot lang talaga ako, Shaira. Natatakot ako na mawala ka sa akin at hindi magtagal ang relasyon nating dalawa. Pagtatapat ko pa sa kanya. Hindi mangyayari yon. Basta pagkatiwalaan mo ko. Mahal kita at kahit na anong mangyari hindi kita hihiwalayan. Tugon naman ni Shaira. Papadudot, bata pa lamang ako nang maulila ako sa tatay at tanging sinanay na lamang ang bumuhay sa aking mag-isa. Solong anak lamang ako noon kaya hindi nahirapan si nanay. Kaya lang habang lumalaki ako noon ay nakikita ko at nakikilala ko ang mga lalaking nakakarelasyon ni nanay na palagi siyang iniiwanan. Madalas ko rin tuloy na nakikita si nanay noon na umiiyak at sinasabi na may mali raw sa kanyang sarili. Mali raw kasi na hindi niya ibinigay ang lahat ng gusto ng mga nakakarelasyon niya. Kaya naman tumatak talaga sa isipan ko na para magustuhan din ako ng mga tao sa paligid ko, dapat ay palagi ko silang pinagbibigyan sa mga pabor na hinihingi nila sa akin. Yun talaga ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako lumaki na masyadong mabait at mapagbigay. Pero nang gabi na yon, Papa Dudut, ay marami akong na-realize tungkol sa sarili ko. Tama si Shaira na dapat ay matuto na akong gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Kaya nang makapag-usap kami ng masinsinan at tinanong niya kung gusto ko pa bang magstay sa bahay nila. Nagdesisyon na ako na umalis doon at lumipat malapit lang din naman sa kanila. Hindi ko na muna sinama si Shaira dahil baka naman isipin ng pamilya niya na nilalayo ko na kaagad siya. At yun ang kauna-unahang desisyon na nagawa ko para sa sarili ko. Siguro nga, Papa Dudut, marami ang naiinis at natatawa sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Pero huwag po kayong mag-alala dahil malaki na talaga ang pinagbago ko sa ngayon. Hindi na ako masyadong tumatanggap ng mga trabaho sa opisina na hindi naman talaga kasama sa trabaho ko. Ako na rin ang nagsasuggest sa lugar para sa next date namin ni Shaira at marunong na rin akong mag-decide para sa sarili ko at sa relasyon naming dalawa. Ang ibig sabihin lang noon ay alam ko na ngayon kung paano mas pahalagahan ang sarili ko at magdesisyon. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko. Lubos na gumagalang, Roy.
Maraming salamat Roy sa pagbibigay oras para ma-share sa amin itong kwento ng buhay mo. Alam mo, hindi talaga madali yung kinalakhan mo na palagi mong nakikitang umiiyak at nasasaktan ng pinakamamahal mong nanay. Yun talaga siguro ang nagbigay ng takot sa'yo para magpakatotoo ka sa sarili mo at gumawa ng mga seryosong desisyon sa buhay. Mabuti na lang talaga at nakilala mo itong si Shaira na talaga namang matured ng mag-isip at sinubukang intindihin ang lahat ng bagay sa sarili mo sa relasyon ninyong dalawa. Iba kasi talaga kapag may maayos na komunikasyon ang isang relasyon. May bigayan ng opinyon at mga desisyon. Yung hindi yung palaging isa lang sa inyo ang nasusunod. Dalawa kayo sa relasyon kaya dapat ay palaging dalawa rin ang nagpaplano at nagdedesisyon. Ramdam ko na pagkatapos din ng inyong seryosong pag-uusap ay gumaan kahit na paano ang loob mo. Dahil doon mo na-realize sa mga bagay na dapat ay matagal mo nang ginawa para sa sarili mo. Mga ka-online, normal lang naman ang pag-aaway sa isang relasyon. Huwag tayong matakot o mahiya na maging open sa ating mga partner. Basta may maayos na pag-uusap at mabilis din kayong magkakaunawaan. Maraming salamat po.